Nag-interview na yun. Hindi, ano lang naman, kasama na siya. Okay. Hi guys! Hi. Hi! Wala po. So, kakain kami guys, and we're just waiting for Charissa. Sobrang heavy na ng traffic. Ilang kilo? So, ayan. Super tagal. Yun, sobrang tagal ni Charissa. Gutom na kami. Ito guys, gutom na. Oo. Hindi nagsasalita. Nice. Mga tahimik kayo na. Habang hindi pa hulas yung makeup. Clean girl lang atake. Outfit check. Yeah. Nahiya tuloy. Outfit check. Actually, nagaganyan na siya. Outfit check. Oo, pwede yun. Turn around. Ikaw na. Ayun o. Wow. Actually, pwede na yan. Yeah. Ayun o. Galing. Touch mo ba? Oo. Malinaw siya pag isa. Ay, baka di na mabalik. Kasi naka-active track pa lang. Tanggalin ko to. Ito naka-focus kay kuya. Pero pag inano ko sa ano mo, so, ayan. Yan, iba yung susunod. Actually, nagalingan din ako dyan eh. Meron siyang ano, sensor. Uy, ayun nga, mama niya nga yan. So, kain pa tayo, Team Raisa. Charing. Oo nga, no? Pero hindi. Siya ba yun talaga? Serve with Oo, siya yan. Siya nga. And kailangan sabihin niyo yung reaction or anong Kasi ano yun, no? Yung sabi. isa. Hi, guys. Pag mo tayo. Nakuhaan ko yun. Yay, kakain na kami. Ano yan? Rolling na yan. Hello. Hello. Sabi mo kayo lang. Congrats, AB. Congrats. Oh my God, ang May sarap. kanya-kanyang cellphone. Kanya-kanyang cellphone. Ganda na picture, alisin nila ng gamit mo. Para... Oo ba? Oh, anong masasabi mo, Reyna? Hindi ka talaga makikita niyan. Nakikita mo sila. Nakikita ka din niya. Pero wala silang pakialam. Hindi ka nila kilala. Nanonood sila kanina. Gaga sa utak mo lang yung parang wala silang pakialam. Ako ay inisip ko, pag feeling ko nakapunches ako sa mga paligid. Inisip ko na, pagka-uwi mo, Alam mo ba ang tawag sa phenomenon na yan? Spotlight effect. Parang, Okay, what's the trivia of that? Wow. spotlight effect. parang feeling mo nasa spotlight ka, tas yung tingin ng ibang taon nasa sayo. Kaya feel mo, nakatingin sila sa'yo, tinitingnan nila yung bawat galaw mo. Pero in reality, may kanya-kanya silang ginagawa. Nasa isip mo lang talaga siya. Hi guys, so I'm John. Hello, I'm Reyna. Hi, I'm John Eric. Hi, I'm Cha.
And we are, wow, Power Popper. And we are Group 1. You're good too. Ano masasabi niyo sa Paxilica na project? Okay, Na so gagawin. today guys, pag-uusapan namin yung mga current events or mga nangyayari sa paligid natin. Anything that is relevant to the theme, and I thank you. Unang tanong. So these are just our own opinions. So we have our different opinions, perspectives. So char lang. And then anyway guys, so since sabi nga ni Abraham, pag-usapan natin yung mga current issues sa bansa. So number 1 doon is yung Pax Silica. So just to let you know, Pax Silica is an AI hub na balak itayo sa Clark, New Clark. And we all know that it's affecting a lot, lalo na sa mga taong nakatira doon when it comes their pamumuhay and of course sa electricity and water. So una natin tatanungin si Reyna. So what's your thoughts about Pax Silica? By the way guys, yung explanation ko about Silica, those are just information that I know. So if meron kayong gustong i-share, sabihin nyo lang. And if may masabi man kaming maling information, we are open for correction. So just let us know. In the comments below. First of all, kasi nung nagsona si Mr. President, BBM, ayan. Hindi, parang very, siya nun, very pro, siya sa Pax Silica kasi nga, maraming Filipinos, opportunity sa mga Filipinos na makapagtrabaho, ayan. Pero parang hindi niya sinabi yung downside nun. Puro positive. Tsaka, ang makikinabang kasi nun, yung ibang countries, di ba? So, yung lugar na pagtatayuan nung Pax Silica na yon. So, maraming lupain na, maraming affected na mga families, Filipino families na nandoon na nakatira, tsaka yung mga nag-work doon, na lalo na yung livelihood nila kasi yung iba, dami mga farmers na mawawalan ng work, syempre, paano sila noon? Diba? Sobrang liit na ng kinikita nila, tapos mangyayari pa yung gano'n. So, paano na yung livelihood nila, yung magiging work nila doon? Binibenta yung lupa doon sa mga farmers, 30 pesos per hectare. Kung napanood niyo yung news, yan, 30 pesos per hectare. Eh, magkano lang kinikita? Eh, sa isang hektarya, magkano yun dapat sa atin, di ba? Parang almost 1,000 yun kapag kabinenta sa isang mayaman na gustong bumili ng lupa, di ba? Tapos, ang i-offer ng government is 30 pesos per hectare. Diba? So parang luging-lugi talaga yung farmers natin sa mga pinagkakakitaan nila. Ayan. Wow, I actually like your point. Very specific. Sa akin lang siguro masasabi ko about sa issue or issue siya para sa akin. Because of course, makaka-apekto ito sa mga tao na nakatira sa paligid. Siguro masasabi ko lang in general is bawas-bawasan natin yung paggamit ng paggamit ng mga Using AI technologies. yes, or application. Hindi talaga siya maiiwasan nowadays na gamitin kasi very convenient for us. Lalo na sa mga corporate, ganyan. Mas napapadali yung pero as much as possible, syempre, i-limit natin. Moderation. We're not saying here para magmalinis kasi of course naranasan din namin maging curious kagaya ng ibang gumamit before kasi parang it's technology, it's modernization. So I think masasabi ko is in moderation tsaka awareness din sa magiging impact nito sa kalikasan natin. And sa hindi natin mamalayan, meron silang mga prompts or mga AI technology na involved sa application or software na to
na nagko-contribute ng mga kinember paparahi ng mga AI chips para gumamit ng tubig. Actually, tama lahat ng mga sinabi nyo. Yes, Pax Silica can give opportunities like baka sabi nila makakapagbigay ng work, but there are downsides that we need to discuss first, like affect nito sa environment, like sinabi ni Charissa, water consumption. We all know naman na yung AI hub, magko-consume siya ng malaking water. So it's like, instead of providing water for AI hub, why not priority natin yung mga magsasaka? Alam natin na marami ng issue yung mga nagkukulang sa water, yung mga sakahan sa mga probinsya. Dapat yung mga una natin pagtuunan ng pansin. And aside from sa water, magko-consume rin siya ng electricity. Since napakalaking AI hub yung gagawin, so for sure gagamit yun ng malaking consumption ng electricity. And many cities here sa Pilipinas na rotational brownouts, maraming problema sa kuryente. Actually, may current issue pa nga about sa kuryente, like yung Meralco, yung mataas na pagano. And they cannot provide an answer bakit ganun yung kuryente. They are just saying na dahil dito, ganito, pero walang specific answer. And also, dun sa mga additional charges na hindi naman dapat natin binabayaran, like yung mga government additional charges na nilalagay nila sa Meralco bill, taxes, like doon, sobrang kawawa yung mga middle class workers. Then yung low income, kaya hindi talaga kami in favor sa Pax Silica. And there's also a reason bakit hindi siya gagawin sa US. Like imagine, originate siya sa US, pero bakit hindi siya gawin sa US? Right? Kasi balak nilang abusuhin yung mga resources. yeah, kasi if wala namang Here sa Philippines na kayang gamitin talaga. Yan. yeah, kasi alam niyo naman yung bansa natin Pilipinas, we are rich when it comes to natural resources. Sa mga kagubatan, katubigan, and we are all aware naman that. And I think yung gusto mo i-take advantage ng US, yung magamit yung natural resources natin, which is makakapagbigay ng napakasamang effect sa mga tao. Kaya I think parang project siya na maglalas ng 99 years, di ba? Something around that years. Kasi sobrang laki niya. Ayun, nabasa ko lang din sa Stadium, Philippine Arena. Mga ilang times ng laki nun yung gagawing hub. So, imagine, napakalaki. Sobrang laking part ng environment yung masasakop na which is pwede pang magamit sa lupang pangsahan or para i-preserve yung mother nature. Yeah, and sobrang nakakalungkot lang kasi paano na yung mga taong nakatira doon, yung mga nagsasaka, na ayun yung pinaka number one pinagkukuhanan nila ng hanap buhay nila, pang support sa pamilya nila. Imagine kukunin nyo yun sa mga taong yun. Like, asan yung konstansya? Di ba? Like, imagine nyo, ito yung pinagkukuhanan nyo ng hanap buhay, tapos bilang tatanggalin sa inyo. Tapos yung sinabi pa ni Charissa, like, how much yung cost per hectares? Sobrang baba. Like, hindi na nga justifiable yung sinasahod na mga magsasaka sa bansa. Tapos ganun pa yung gagawin nila. Kaya hindi talaga kami in favor sa Pax Silica. Kaya guys, kayo din, I hope so, mag-gets nyo rin yung mga pinapoint out kung bakit maraming may ayaw sa Pax Silica. And just like what Abraham said, we should be aware about those downsides na maaaring mangyari once yung AI hub or Pax Silica magawa dito sa New Clark. And ayun, Political, guys. yeah, everything is political. Kahit saan man yan, saan ka magpunta, Sa kinakain mo. yeah, sa kinakain mo, lahat, everything is political. Kaya dapat sa susunod na halalan, we should vote wisely and piliin natin yung mga tamang kandidato na makakatulong sa bansa. Ayun naman guys. Ayun lamang po. Hi guys, so mag-graduate po kami ni Reyna. So, ano ni Charissa? Kanyang bag. So, Let's go. Wow.
Oh my God! Ang laman yan. What's inside Charissa's bag? Yes. So we have umbrella, Umbrella, wallet, wallets. You want to see inside the wallet? vitamin C. Ano to? C, Lip gloss serum. Okay, let's try. Amin natin kung... okay. GMCY in the shade of Water in the shade of. MN05. Wow. So let's see. Anong ID? Yumak ID. Okay. Yung Mac ID with some dirt or with some earth. Sorry. Lupa, ganyan. Ano ba siya dito? Manipis. Nabis pa. Yeah. Sobrang nipis. Parang ano. Tapos ring bag. Ay, meron din pala siya. Ay, dala niya pala yun. Okay, pwede. Tapos may tag pa yan siya. Wow. Stay young. Ay, Stay young. ikaw sa. Stay young. Put them back. Baka magalit. Oh. Wow. Look at that. Ano meron sa wallet niya? Let's see what's inside, guys. Wow. Ano to? SM card? SM card. Sarisa Moron. Ay, bawal ba? Pakita. Bawal pa na lang. Ayun, toothpick niya. Baka may tinga. Wow! Tingin, tingin. Wow. Wow. What's inside? Earphone. Earphone Vega. Ports. Yes. Parang pang, ay, Type-C. Ano kayang binili niya? Let's see. Let's see. Ano to? Bayanan. Wala nakalagay. Bayan yun. I think K, yung Czech Republic. Ooh. Oh, so this is 349 pesos. Wow. Tama, mocha chipon. 340. Thank you, Charissa, for buying the cake. Thank you so much, Teresa. And 50 pesos. Yeah, Yan. 50 pesos here. 1, 2. May set, ano pa siya, oh. Pang-uwi niya pa to. 1, 2, 3. And coins yan. Na natin bilangin. So guys, we're here at Starbucks. So they're still ordering our drinks, guys. So yeah, that's for this time. That's for tonight. Sure. Tonight's video. Yes. Thank you for your time. Yeah. So. Bye.